Hello guys, paano ang tamang paggamit ng portable radio? Ang mga ganitong klaseng radyo ay madalas nating nakikita sa mga security guard, mga pulis, at mga traffic enforcer. Yung ganitong klaseng radyo guys ay may iba't ibang klase. Yung iba mayroong screen dito. Yun ay digital at iba't ibang klaseng brand. Okay, i-explain ko sa inyo yung mga parts ng ganitong radyo. Ito yung antena. Pag inikot mo yan, matatanggal siya. Yan. Ito yung tinatawag na antenna connector. Lagayan ng antena to, yan. Ito naman yung channel knob. Ang gamit ng channel knob ay halimbawa ay channel 7 tayo, di ba? Diyan ka lang, huwag mong gagalawin. Channel 7 lang kasi pag nilipat mo ng ibang channel 'yan, hindi ka na matatawagan ng mga kasamahan mo at hindi ka na rin makatawag sa kanila. Kaya kailangan ibabalik mo siya sa channel 7. Okay. Tapos ito naman yung tinatawag na radio on off and volume. Pag nakaganyan, naka-off siya. Yan. Pag binuksan mo to, tumunog, di ba? Ibig sabihin, naka-on. Pag ginanya mo siya, ibig sabihin volume na yan. Binuvoluman mo siya. Depende na yan sa inyo kung gaano kalakas yung gusto mo. Pero wag mong hihinaan. Baka hindi mo na marinig yung tawag sa'yo. Okay? Ito yung speaker. Dito lumalabas yung boses pag tinatawagan ka. Ito. Itong maliit na butas dito naman guys ay tinatawag na microphone. Kaya pag tumatawag kayo, ilalapit nyo itong parts na to sa bibig ninyo. Pero huwag nyo tututok na ganon. Mga ganyan lang. Pwede naman ganyan, basta lakasan nyo yung boses ninyo. Okay, para makuha ng mic yung boses ninyo. Ito naman yung tinatawag na push to talk button. Ginagamit to pag tatawag ka sa kasamahan mo. Halimbawa, ganito guys. Nilipat ko ng frequency para hindi marinig yung mga kasama ko, no? Echo 1, Echo 2. Ganon. Ang una nyo sasabihin ay yung call sign ninyo, tapos yung call sign ng tatawagan ninyo. Halimbawa ulit, Echo 1, Echo 2. Pag nasabi nyo yung Echo 1, Echo 2, antayin yung sumagot yung kasamahan ninyo. Pag di siya sumagot, radyo nyo ulit ng ganon, paulit-ulit. Ngayon, kailangan bibitawan mo to, Echo 1, Echo 2 at binitawan mo. Kasi pag hindi mo to binitawan, pag ganyan lang, hindi siya makakabato sa'yo, hindi kanya matatawagan, at hindi mo rin siya maririnig. Kaya kailangan to, iangat mo yung daliri mo pag tumatawag ka. Pag sumagot na siya, sasagutin mo yung sinabi niya, 10-4, Roger, copy. Mga ganon. Subitaw mo ulit. Okay. Ito naman yung programmable button. Hindi naman to ginagamit pero minsan ginagamit ko to guys kasi minsan gusto kong malaman kung lobat ba ako o hindi. Yan, pinipindot ko. Kasi mamaya yung radyo binigay sa'yo, wala nang power. Pag pinindot mo to, hindi natutunog. Kaya minsan, pag abot sa akin ng radyo, pinipindot ko yan. Ibig sabihin yan, hindi lobat ng radyo binigay sa akin. Okay. Dito tayo sa likod. Ito yung battery. Ito naman yung clip. Paano tanggalin yung battery para makapagpalit ka? Nakikita mo to. Iangat mo yan. Yan o. Yan. Tanggal, di ba? Pag nagpalit ka na ng battery, i-ganon mo lang siya. I-ganon mo lang. Tapos, i-didiin mo lang. Ay, okay na. Ayun. Okay na. Tatanggalin ko ulit ha. Okay. Paano naman magtanggal ng clip? Nakikita mo to, yan. I-didiin mo siya. Tapos ito, itutalak mo pataas. I-diin ko
Tanggal na. Pag ibabalik mo naman, itong dalawang tong gilid na to, shoot mo dito sa kabilaan na parang groove yan. Yan o. Tapos ididiin mo lang. Okay na. Tapos ibabalik natin ulit. Okay na. Tumunog. Okay. So, kung hindi masyadong naintindihan guys, ulitin mo lang yung video. Ito naman ay yung tinatawag na accessory jack. Dito nilalagay yung headset, earphone, kung anong tawag dyan, headset, earphone, headphone, maganon. May cover to, kaya lang tinanggal namin kasi kumbaga, abala pa kasi di-tornilyo siya eh. Tapos ihigpitan mo ulit. Tinanggalan namin para hindi siya abala at hindi na mawala yung cover. Pero yung mga hindi naman gumagamit ng headset, may cover talaga yan. Okay. Dito naman tayo guys sa phonetic alphabets. So ang phonetic alphabets ay ginagamit para kayo-kayo lang yung magkakaintindihan, lalo na pag may mga pinag-uusapan kayo na hindi dapat maintindihan o malaman ng ibang tao. At dito rin kinukuha yung mga call sign ninyo. Halimbawa lang, itong echo, itong E, tapos echo. Halimbawa, entrance, yung pwesto mo, tatawagin ka dyang echo or echo 1 or echo 2. Pag sa parking entrance naman, tatawagin kang papa or papa 1. Pag rooming naman, tatawagin kang Romeo. Depende yan sa pwesto. Kasi yung iba kasi pag rooming, tinatawag nilang eagle, patrol, mga ganon. Tapos, halimbawa, may pinag-uusapan kayo. Pre, sinong tanggo yung dumaan sa'yo? Ibig sabihin nun, sinong tao yung dumawan sa'yo? Tumawag sa'yo. Ikuan, may share na ba? Tinatanong niya kung may share na. Ibig sabihin, kung ano yung subject ninyo is may sahod na ba? Yun. Halimbawa, iko to. Anong uniform mo? Sabi ni Ikuan. Ginataang laing, sabi niya. Ibig sabihin, anong ulam mo? So, yun ang ng mga gamit ng alphabets na phonetics. Dito naman tayo sa 10 codes. So, madalas ginagamit dito guys, itong 10-9, 10-4. Halimbawa, 10-4, acknowledge, Roger, positive. Halimbawa, may sinasabi sa'yo, ang sasagot mo, 10-4, na-acknowledge mo yung sinasabi, natanggap mo. Tapos yung may sinasabi naman sa'yo yung kasama mo, niya-radyo niya, hindi mo naintindihan, ang sasagot mo ay 10-9. Ibig sabihin, i-repeat. Halimbawa, yung kasama mo, pinapapunta ka niya sa area niya, medyo may busy ka dyan, sabihin mo, 1-2 lang, 1-2. Ibig sabihin, standby lang. Halimbawa, mayroong bulilyaso sa area mo. Mayroon kang nakaaway dyan o mayroong subject. Sabihin mo, sir, 7620 16. Ayun. Ibig sabihin nun, yung YC mo pupunta sa area mo kasi may 16. May trouble, may problema. So, dapat kayong mga bago pa lang dito sa paggamit ng radyo, aralin nyo tong 10 codes sa yung phonetics, alphabets phonetics. Kailangan maisaulo nyo. Pero hindi nyo naman kailangan isaulo lahat-lahat. Yung mga common lang na ginagamit nyo. At saka, kung bago lang naman kayo sa pwesto, kusa kayong matututo dyan kasi yun ang madalas ninyong naririnig sa radyo. Kaya mag-print kayo ng 10 codes. Mag-print kayo ng 10 codes para pag hindi nyo naintindihan, mayroon kayong bubuklatin kung ano ibig sabihin nun. Hindi naman nakakahiya yung ganon, yung magbubuklat ka.
Kasi kung hindi mo pa naman kabisado, ba't ka mahihiya, di ba? Lahat naman ng gwardiya, hindi naman sa ulado tong 10 codes. Kaya huwag kayo mahihiya. Pwede rin kayo magpaturo sa mga kasama ninyo. Normal lang yan. Pagbago ka sa pagiging gwardiya, o police, o traffic enforcer, ganun yan. Pero pinag-aaralan na to, sa training pa lang, pinag-aaralan na. Pero hindi mo na agad-agad yan makakabisado. Lahat-lahat. Konti lang ang makakabisado mo dyan. Hindi naman biglaan yan eh. Na biglang, pag binasa mo, kinaulo, automatic na. Hindi ganun yun. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. At kung hindi nyo naintindihan pa, ulitin lang yung video. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Thank you!